Nagbigay ng bagong update si Senator Bato de la Rosa kaugnay sa kaso ng SBSI. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, kahit nakakulong na ang di umano'y Socorro cult leader na si J. Renz Kilario o Sr. Aguila at iba pang matataas na miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na sina Mamerto Galanida, Janeth Ahok at Karen Sanico ay may napapabalita na naman daw na OIC or Acting Senior Aguila na itinalaga sa Socorro. I presume matitigil na itong alleged violations ng SBSI kasi may pulis na nakadetachment doon sa entrance mismo sa kapihan. At yung kanilang mga leader na tinuturo na responsible sa mga ginawang pang-aabuso ay nakakulong na. May kaso na sa NBI. Pero ang balita natin, meron na naman daw parang OIC or Acting Senior Aguila na dinesignate doon. Kung magpapatuloy sila, kung nandyan pa rin sila sa isang lugar, malaki ang tsansa na may mangyayari pa rin dahil nga the same environment, the same psychological makeup yung mga tao. Kaya napaka-importante talaga ng desisyon ng DENR dito. Ani Senator Bato de la Rosa. Ating panoorin ang panayam kay Senator Bato de la Rosa kaugnay ng update sa kaso ng SBSI, ang di umano'y info leak mula sa executive session ng Senado at ang subpoena kay dating Pangulong Duterte kaugnay ng kasong grave threats na isinampa ni Acting Representative Franz Castro. Ayan, nandito na ho si Senador Ronald Bato de la Rosa. Okay, ang chairman ng Committee on Public Order, na nag-iimbestiga sa Senado. So, makabalita nga tayo sa mga nangyari. Ang Senado ay maraming trabaho dahil budget deliberation. Araw-araw. Senador, si Mike Abi po ito. Mike Abi Live, PTV, Radyo Pilipinas, IBC 13 at siyempre sa social media live din po tayo. Good morning, Senador. Good morning, Mike, at good morning sa ating mga taga-subaybay. Kumusta na yung kumusta po? Kumusta na po yung Mindanao, lalo na po yung lugar mo? Kayo ba ay nakaramdam din ng earthquake? Oo, katagal huminto ng earthquake, no? Yung gumagalaw na yung bahay, takbuhan na kami sa baba, labas kami ng bahay. Paglabas namin doon sa kalsada, ang tagal pa rin, sige pa rin yung mga wiring, mga cable, no? Mga electric cable wires, ay sige pa rin, umuuga pa rin yung mga poste, katagal. Katagal, medyo matagal talaga. So, kamusta yung pamilya mo, tsaka yung bahay mo, Senador? Okay naman, Mike. Hindi naman siguro gaanong kalakasan, no, yung tumama sa amin, no, sa Davao Sur, Davao City. Kumpara doon sa kuwan talaga, yung sa Sarangani, Sarangani province, saka sa kuwan, yung Davao Occidental. Yun na nga, oo. Yun, medyo malakas doon, malakas talaga doon. So, sana madahanda at sana makarecover na kagad ng mga tao. May mga buhay pang nawala, Senador. Talagang napakahirap pagka-earthquake. Walang matapang dyan. Walang magaling dyan. Correct. Talagang. Oo, mabigat talaga. Anyway, pag-usapan dito ng Mindanao kasi hindi pa, ewan ko kung ano nang findings ng inyong komite doon sa Socorro Bayanihan. Natapos na hubang investigasyon at ano bang nangyari? Marami na nahuli. Di ba, kinasuhan ng NBI yung leader niya, nakulong na sila. So ano hong latest dyan sa tinutukan ng inyong komite? Yun na lang, Mike, no? Ngayong today, magkakaroon ng budget hearing doon sa plenary, yung DNR. And nag-coordinate ako doon sa USIC na inutusan ni Secretary Luisaga dito sa DNR na magtutok sa problema na ito. At nag-uusap na kami. At mamaya, for the record lang, tatanungin ko siya doon sa yung pag-present ng budget nila kung ano na talaga yung final na plano nila dyan sa Socorro, particularly yung kapihan. Correct. Kasi DNR talaga nakakasakop dyan. Property yan na ano? DNR talaga. So, hintayin natin kung ano yung kanilang kasagutan patungkol dyan. Pero paano kaya, matitigil na ho ba yung alleged, yung di umano ay karahasan sa mga bata, yung alam mo na, maraming sa inyong hearing na nakikinig kami, grabe naman yung mga harassment no dahil pinipilit na magpakasal sa kapwa, yung mga ganon. Matitigil ba yun? So far at the moment, I presume,
Kasi Stop na yun. may pulis na doon, no? May pulis na naka-standby doon, naka-detachment doon sa entrance mismo ng SBSI sa kapihan. At yung kanilang mga leader na tinuturo na responsable doon sa mga ginawa pang-abuso ay nakakulong na, no? May kaso na sa NBI. Pero ang balita natin is meron na naman daw parang OIC or acting Senyor Aguila na dinesignate doon, no? So kung ganito, magpapatuloy sila kung andyan pa rin sila sa isang lugar. So, malaking chance na may mangyayari pa rin dahil the same local, the same environment, operation, the same psychological make-up yung mga tao. So, posibleng magpapatuloy pa rin yan. Kaya, napaka-importante talaga ang desisyon ng DNR. Kung ano yung kanilang desisyon dito. Kung i-revoke na yung kanilang pakbarma. Kung ma-revoke na yung pakbarma, din mas maganda kung ma-revoke dahil sila'y mailipat sa ibang lugar at pwede na ma-reintegrate sa mainstream society at baka hopefully madandahang matanggal sa kanila yung kanilang paniniwala. Tama nga yan. Well, Senator, ibang issue naman yung ano bang nangyari doon sa, di ba, meron kayong executive session noon, tapos na ilumabas sa media, isa ka doon sa tumayo at nagagalit at naintindihan ko naman yung galit mo dahil nawala yung privacy, nawala yung sekreto, kaya nga sa executive session yan eh. Alam ko, tagal ko nag-cover ng Congress at Senado bilang reporter ng araw, bawal na bawal talaga yan eh. So anong nangyari na ngayon? Kasi hindi ho pwedeng ibaliwala yan, dapat talaga may managot, kahit na kasamahan yung senador ang lumabas na may kinalaman yan, dapat panagutin po yun, Senador, di ba? Ay, hindi talaga. Hindi po pwedeng hindi maimbestigahan yan. Kasi yung Dulis Dan na Senate President ay nag-advise sa akin na mag-motion ako to have an investigation to be conducted by the Ethics Committee of Senator Nancy Binay. So it was approved in the plenary. It was approved by the Senate President. So magkakaroon talaga ng investigasyon. At hindi pwedeng kalimutan ito. Dahil, correct. At stake yung reputasyon ng Senado dito. Tsaka national security ang issue po dyan sa Senador. National security concern yan. Totoo talaga. National security concern talaga yan. Hindi po pwede yan. At saka kung hindi natin ito aksyonan, yun nga, ma-reinforce yung notion ng tao na lawbreaker. Diba? Simpleng pagsusunod ng rules of the Senate, hindi mo masusunod. How much more yung ibang batas na pinapairal? Baka hindi mo kaya sundin. Pero hindi naman kita pupersahin, Senador. Ako kasi naniniwala, kung veterano ng Senador, hindi yan gagawin. Huwag ka rin magkumpiyansa, Mike. Baka sobrang pagka-veterano. Pero Nancy Binay, kasi siya ang chairman ng committee. Hindi, wala ko sinabi. Yes, kung sino man. Yan. Pero kailangan bago ba siya, baguhan ba siya, o datihan na siya nga senador. Pero ang tingin mo, ang paninindigan mo, Senador, kahit na bago or datihan, managot siya, may pananagutan siya. May pananagutan siya. Dapat. Hindi pwedeng hayaan natin yan. Hindi pa pwede yun. Tama yan, Tsaka hindi pwedeng pakisamahan. Pare, pasisyahan mo na ako. Pare, umare, hindi pwede yun, di ba? That's yung ginawa niya is that's treachery. Yan. Di ba? Kung sa'yo, usapang lalaki. Yun na nga. Usapan natin. Pagtataksil yan eh. Pagtataksil. Pagiging traidor. Pagtataksil yan. Treachery yan eh. Correct. Nag-usap tayo dito, tapos gano'n ibabalita mo sa labas. That's treachery. Bakit pa kayo nag-close door? Yung pala ilalabas mo rin. Yun nga. Sa amin, sa military, sa pulis, ibang usapan yan. Di ba? Pinarurusakan nyo yan. Hindi lang push up ang abuti ng pulis. Ay, hindi. Pwede kang barilin ng kasamahan mo dyan. Oo nga, kasi security. Hindi ka sumunod sa usapan, pwede kang barilin ng kasamahan mo dyan. Oo nga, security kasi ang concern. Lalo na ito, national security, dahil lahat ng issue, protection dun sa resource person at protection dun sa topic. Yun ang mahalaga doon. Kaya maraming tinamaan doon sa ganyang issue. Kasi yung proteksyon ng inyong resource person na nagpapatawag, halimbawa ng executive session, delikado ang buhay noon pag in-expose mo, sinabi noon, di ba?
Oo, talaga. Ganun talaga. Kaya nga ang executive problema. decision. Oo. Kaya nga executive decision. Ayaw natin malaman ng publiko. Yun pala, i-text mo pala kagad doon sa mga media. Delikado yan. Basta hindi veterano. Wala akong sinabi. Bahala ka na dyan. Sige. Bahala ka na dyan. Malalaman natin sa investigasyon yan. Sige. Isa-isa na lang, Senador, bago ko ito pakawalan. Itong tungkol kay dating Pangulong Duterte na merong supwena sa RTC ng Quezon City. Tapos alam mo naman, parang may mga banta-banta si Dilima. So anong basa mo dyan? Mukhang hindi na maayos ang gusot ng dalawang ito. Parang lumalala itong gusot ng dalawa. Malalim, ano? Pinaghugutan nila. Malalim yung Oo nga. basta walang personalan dyan dapat. Ayan, ang importante. Gawin lang nila kung kahit na sabihin mo, ako man naging presidente nung panahon na yon, hindi si Presidente Duterte. Tapos may lumalabas na ganung pangyayari, kailangan imbestigahan talaga. Yes. At kakasuhan na, ang violation of law naman. May batas tama. Rule of law. Batas tayo. Rule of law. Ayun. Rule of law, sundin natin ang batas. Ganun lang naman yun. Pag walang hahaluan ng personal, basta rule of law lang para kung may ebidensya, di sige. Kung wala, di wala. Kung meron, di may mananagot. Parang ganon. Kung personal ang dating dito sa kanya, yun ang mga gobyerno na gumagawa niya, is walang personalan. Trabaho na lang yun. Evidence-based yung ginagawa lahat, di ba? I see. Okay. Kahit siya naman siguro ang presidente nung panahon na yun. Aksyonan talaga yan. Siyempre, pag Hindi po presidente. pwedeng, oo. Nasisisihin ka ng taong bayan pag hindi mo naman inaksyonan kung ikaw yung presidente. Mahirap ang presidente talaga. Kaya tama yung ginagawa mo hanggang senador. Di ba? Dito lang tayo. Sa Megan, pinatatawa lang kita talang kung seryoso. Kaya anyway, Senador, salamat ha. Salamat po, Senador. Salamat, Thank you Mike. po. Thank you, Mike. Good morning po. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.